Binabalaan ni Palm sina Knuckle at Meleron na ang hari ay darating sa isang nakababahala na bilis. Sa kanilang pagbabalik sa palasyo, napansin ni Meruem ang APR ni Knuckle. Sumusunod pa rin sa kanila. Sinabi niya na ito ay nakakainis, at sinabi sa kanya ni Mentotuyupi na ito ay kapangyarihan ng kaaway. Inilagay yon ng hari sa pagsubok at ginamit ang Rage Blast ni Mentotuyupi para salakayin ang AP. Lumalabas na hindi nasaktan mula sa pag-atake. Sa kanyang pagkamausisa, tinanong ni Meruem si Mentotuyupi kung paano niya nalaman ang kapangyarihan ng kalaban. Sa buong katapatan, inamin ni Mentotuyupi na naranasan niya ang parehong kapangyarihan at nagawa lamang niyang maalis ang APR nang iligtas niya ang kasama ni Knuckle. Patuloy na nagtatanong si Meruem kung bakit hindi pinatay ni Mentotuyupi ang Knuckle at ang kanyang kasama. Sinagot ni Mentotuyupi na kung sinira niya ang pangako, nangangahulugan din ito ng pagtanggap ng pagkatalo. Kahit na inihanda para sa isang parusa, tinanggap ng hari ang pahayag ni Yupi at hinimok silang bumalik sa palasyo. Samantala, ang clone ni Shayapov sa palasyo ay nasira sa 1,000 mas maliliit na clone upang hanapin si Komugi. Siya ay nakaharap sa mga pasilyo ni Knuckle, ngunit hinabol si Meleron nang ipaalam sa kanila ni Mentotuyupi. Ang kakayahan ni Meleron na maging invisible, sinisisi ng tunay na Shayapov si Mentotuyupi sa pagpayag na mabuhay ang isang taksil. Tinanggihan ng hari ang ideya ng parusa at tinatanggap ang emosyonal na kawalang tatag na taglay ni Mentotuyupi. Ang kabaligtaran ng opinyon ng hari ay pinaniniwala ang sanhi ng pagsabog ng Poor Man's Rose, ngunit ito rin ang kabilang panig ng hari. Gayunpaman, sa paghahanap kay Meleron, ang maliliit na clone ni Shayapov ay nasira sa mas maliliit na bahagi at dumaan sa Knuckle. Sa labas ng palasyo, hindi nakikita ni Palm si Shayapov sa kanyang maliliit na clone. Sinabi ni Shayapov sa hari na ang Knuckle ay maaaring magsilbi lamang bilang isang pangaakit habang ang Hunyango at ang iba ay maaaring tumakas. Sa isip, inaasahan ni Shayapov ang kanyang plano sa pagtanggal kay Komugi habang naniniwala ang mga hunter na ang kanyang layunin ay si Meleron. Bumalik si Knuckle sa natitirang grupo ng extermination at sinabi sa kanila ang pagtatangka ni Shayapov na habulin si Meleron. Ngunit si Killua, na karga-karga si Komugi sa kanyang likod, ay may ibang ideya at nais itong isakatuparan. Ang maliliit na clone ni Shayapov ay nanonood habang binubuksan ni Palm ang pinto patungo sa silid sa ilalim ng lupa. Pinag-isipan niya kung sundan siya at nahulaan na ang kanilang plano ay hatiin ang kanyang mga clone sa malayo upang pahinain siya. Gayunpaman, sa tuktok ng Tori, lumitaw sina Killua at Komugi na iniredirect ang atensyon ni Shayapov sa kanila. Ang Royal Guard ay nagpaplano kung lolokohin ang mga mangangaso at hahabulin si Meleron sa halip. Sa kanyang pagkainip, binago ni Shayapov ang kanyang clone at sumisid upang patayin si Komugi. Sa huling segundo, ginamit ni Killua ang kanyang kakayahan sa Godspeed para iwasan ang pag-atake ni Shayapov. Na ikinagulat ng Royal Guard, hindi makapaniwala si Shayapov sa oras ng reaksyon ni Killua at napagtanto niya na mahirap abutin kahit sa buong lakas. Saglit na kinukutya ni Killua si Shayapov sa paghabol sa kanya. Ngunit may ibang iniisip ang Royal Guard. Muling hinati ni Shayapov ang sarili sa mas maliliit na clone at hinabol sina Killua at Komugi palabas ng palasyo. Nagsisimula siyang gumuhit ng Komugi sa pamamagitan ng mga salita. Gayunpaman, alam ni Killua na si Komugi ay mahalaga sa hari at hindi niya hahayaang makuha siya ng mga kaaway. Hinimok ni Shayapov si Killua na ibigay ang babae. Nakilala ni Komugi ang boses ni Shayapov at hiniling kay Killua na ibaba siya. Gayunpaman, alam ni Killua na si Komugi ay mahalaga sa hari at hindi niya hahayaang makuha siya ng mga kaaway. Hinimok ni Shayapov si Killua na ibigay ang babae. Nakilala ni Komugi ang boses ni Shayapov at hiniling kay Killua na ibaba siya. Kapag hindi siya sumang-ayon, nagsimula itong lumaban sa kanyang hawak at hinihiling sa kanya na ibaba siya. Sa pagkagambala, sinalakay ni Shayapov si Komugi at hinikayat pa siyang lumaban sa kanyang bihag. Inilatag ni Killua ang walang malay na si Komugi sa lupa at gumuhit ng singsing sa paligid nila na binantaan si Shayapov na kapag nalampasan niya ang singsing, siya ay papatayin. Binaliwala ni Shayapov ang banta at sumisid siya patungo sa Killua. Napinsala at napunit ang kanang mata. Ipinaliwanag ni Killua na kahit na si Shayapov ay isang clone, siya ay gawa pa rin sa mga cell at maaaring masunog ang kanyang kuryente. Pagkatapos, hinihimok niyang muli si Shayapov na umatake. Naramdaman ng pagkain ni Shayapov, inaalok ni Meruem ang kanyang tulong. Nagpapasalamat na tinanggihan ni Shayapov ang alok, at sa halip ay ipinakita ang mga tao sa harap ng palasyo. Naaalala ng hari ang kanilang layunin. Naramdaman ng pagkain ni Shayapov, inaalok ni Meruem ang kanyang tulong. Naaalala ng hari ang kanilang layunin. Ngunit may naaalala rin siya na nakalimutan niya. Isang malabong larawan ng Komugi ang lumabas, ngunit inanyayahan ni Shayapov ang hari sa loob ng palasyo upang tulungan siyang mabawi ang kanyang mga alaala. Naalala ni Shayapov ang mga nawasak na piraso ng gumi sa mga silid.
Iniwan ng kanyang clone si Killua, at nagmamadaling bumalik sa palasyo para tanggalin ang gummy board. Sa ibang lugar, dumating sina Neferpitou at Gon sa lugar kung saan inilalagay ang manipuladong bangkay ni Kaite.